si Tonyo siya. Kasi actually for us, ang hirap kasi you have to take into consideration their personas. So how do you remove their personas from the story? And I think nakatulong na committed yung actors mo na I'm gonna dress differently, I'm gonna talk differently, tapos even with Coco, minsan sinasabi niya, teka lang, ganito lang ha, kalma lang. Meron siya isang eksena, sinasabi po niya na nagulat siya kay Sarah. Kami, personally, gusto namin yon, hindi ko alam kung gusto niya yung eksena yon. Kasi sabi ko, nung nakita ko siya dun sa monitor, sabi ko, iba acting dito. Kasi confrontation, ayaw niyang maniwala. Kasi sinasabi ko, challenge ko siya. Kasi he's also a very physical actor, di ba, Direk? Feeling ko for him, mas madali mag-express kung gumagalaw siya or may movement. Yung acting kasi ni-require na katayo ka lang, iiyak ako sa'yo kahit hindi ka iiyak. May dalawang salitang hinihingi sa kanya si Steph na kailangan niyang sabihin. And there's this moment where you see all the emotions dun sa mata. Sabi ko, sa mata ko lang lahat makikita yan na wala sa galaw, wala sa luha, walang luha. Dapat maiyak ako sa'yo. Pati sa music, hinighlight namin yung eksena na yun with silence. Kasi gusto namin siyang ibahin para hindi siya yung Coco na usual na nakikita mo. And ako, yun ang favorite ko sa kanya. Hindi ko alam kung yun ang favorite ko sa sarili niya. Pero kaming lahat, yun ang favorite namin sa kanya. Doon kami parang, wow, iba to. So, conscious yun for both of them na iba. And ako, kami iba sila. Sana pag napanood nyo later, masabi nyo rin, iba sila. And kamahal-mahal pa rin kahit iba. Okay. Ay, dadagdag ko lang yung sa maturity po ni Sarah dito. Iba yung atake niya sa problema sa puso kay Tonyo. Iba yung atake sa problema sa family. Iba rin yung na-require na atake sa problema sa work kay Rufa. So kitang-kita niyo po yung galing ni Sarah dito. Direk, hawak ko na rin lang naman yung mic. Kasi you admitted na this is a dream project. Yes. Why a dream project? Bakit? Fan ako ni Sarah eh. Kasi ko mahal na mahal ko. You worked with him on TV. Yes, mahal na mahal ko po si Coco. Tapos si Sarah, fan talaga ako ni Sarah. Lahat ng movies niya napanood ko. So dream ko to work with Sarah. May Coco pa. Hindi ba dream project to? Yung talagang yung anak ko, tsaka yung dream ko maka-work in one movie na part pa ng 20th anniversary presentation ng Star Cinema. Pinaghirapan talaga namin pag-iisip ng story nito. Yun, sobrang honored, sobrang proud. Was it easy directing a full romance movie, Direk? Mahirap din. Pero although, mga Jolina Marvin days ko noon, bumalik. Mga Marvin Jolina days ko. Bumalik, kaya lang, parang iba na yata ang sensibilidad ngayon. Nahirapan po, medyo nahirapan. Galing din ako ng mga drama eh. Correct, you were writer ka rin sa alam mo, di ba? Lalo na, ang hirap nga nung drama king tong isa at rom-com queen naman tong isa. Yung sa first few days, sa mga first day namin, medyo hirap talaga kaming tatlo. Tumimpla. Pero, papaparingin naman po. Kuha naman. Nakuha naman namin yung gusto. Okay, thanks. More questions, please? Go ahead. Follow up lang po din sa question niyo po. Para sa creative team na rin po, kay director po, gano'n po ba kadali or kahirap na gumawa ng isang movie na consistent siya since yung mga past movies with Miss Sarah Herona is always box office po? May dagdag pressure din po ba yung pag gumagawa kayo ng story or ng movie with na yung mga actors na consistent talaga yung box office tapos sundan ng panibagong movie na iba naman yung mga kapareha. Yung Do you consider that? I mean, when you write stories, kailangan, kasi box office queen, tapos drama primetime king. Miss Melay? Siyempre po, initially talaga ang goal namin is to make a very good story. Parang yun talaga yung priority. Paano pa mapapaganda and maayos yung pelikula. Kasi parang feeling namin, it will follow eh. Kung meron kang magandang pelikula na makaka-relate ang maraming tao, magfa-follow na lang yung box office. So parang, ang first priority talaga, paano mapapaganda, paano magiging relatable, paano magiging sympathetic yung characters. Pag nakuha namin yon, parang feeling namin, magduduel naman siya sa box office. And get a great director like Jerry Silene. Okay na? Okay. Next question, please. Si Bernie ng pep.ph. Sa inyong dalawa ni Sarah, tsaka Coco, kasi you're just playing roles. Pero yung sabi ni Vanessa nga kanina, parang you had to, parang yung roles you had to tackle
personal stuff, mas mahirap ba yun? Like, yung binanggit ni Vanek kanina na Coco yung speech, yung hi, Sarah yung sa parents, mas dagdag hard ba yun? Mas mabigat sa personal pag you had to tackle personal issues sa isang Close to their personality sa buhay personal nila. life. Kung ikaw 90% na ikaw si Tonyo, di ba? Siguro depende. Kung tatanggapin mo siya ng buong buo or ginagawa mo siya na hindi pilit, napakadali. Kasi parang, sabi ko nga, kaya siguro parang ang saya-saya ako sa set dahil pag nag-ano ako. Dahil ako to kumbaga, nai-release ko kung ano yung, napapakilala ko sa tao kung sino talaga ako. Kasi syempre, pag nakikita ko, napapanood ako ng mga tao, character na yung nakikita nila Lalo na ako, medyo mailap ako sa mga interviews, sa mga hindi naman basta-basta nakikilala yung totoong pagkatao ko. Or kung sumagot man ako sa isang press ko, sa isang interview, pulido na. Dahil syempre, hindi ko naman ipapakita yung mga kahinaan ko. Pero siguro, sabi ko nga, dito, sa unang pagkakataon, kung ano yung totoo ako, mapakikita nyo sa pelikula po. Ayun po. So, kung hindi mahirap sa iyo, yung i-reveal yung... Hindi, dahil sabi ko nga, umpisa pa lang naging klaro na sa amin tinanggap ko siya ng buong buo at nakahanda ako doon. Actually, yung ganda nga nun, mas nakaganda siya kasi mas napalapot namin, napaglaruan namin, mas naging siya, kumbaga, mas nakatulong siya sa pelikula, dun sa kwento po ng pelikula. Mr. Ano po ulit? Ano yung pagkapal ng isang malapit sa pagkakatao? Sorry? Hindi, honestly, at first, medyo may, parang uncomfortable ka, kasi nga, parang nasasaling ka, di ba? Yung parang medyo close sa, sa personal experiences mo. Pero, sabi nga natin, ako gusto ko mag-grow as an actress, at hindi ko na siya, may mga ilang siguro areas lang sa storya na medyo nakahawig ng konti. Pero tinanggap ko na siya ng buong buo, yung bigay ko yung 100% ng commitment ko para sa bawat taong manonood. Kasi alam ko na marami ang makaka-relate sa pagdadaanan ng character ko as a young adult. So, go! Oo. Go lang ng go. So, para na rin siyang therapy sa inyo pala. Parang therapy na sa atin. Alam buhay namin to, ng pelikula. May mga natutunan kami na parang, yun nga, everything has its perfect timing. Diba? Everything happens for a reason. Siguro may pag-ibig na akala mo, hindi magbubunga ng maganda kasi parang, yun nga, parang hindi kayo para